Huwag mo hayaan na malimitahan ka ng mga tao sa paligid mo at ng takot dyan sa isip mo. Dahil kadalasan, yun ang mga pumipigil sa atin kung bakit hindi natin ginagawa yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. Dahil natatakot tayo na magkamali at mahusgahan ng mga tao sa paligid natin. Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, minsan lang tayo mabubuhay dito sa mundo. Kaya gawin nyo na yung mga bagay na makakapagpasaya sa inyo. If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, Paraiso! just let it out. I'm by your Ang ganda, man! side now. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down, I know you're strong. Give them hell, baby, prove them wrong. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. I know you'll get up again. Better stand up tall, I know you can be brave, brave, brave. Grabe sa ganda. Sobrang solid nung malaking tulay na to dito sa Alfonso Castañeda. Talagang mapapahinto ka. Sobrang linis ng tubig. Napakasarap maligo dito. Siguro ay maghahanap lang tayo ng dadaanan natin sa mga susunod na araw para matesting rin natin kasi sobrang lawak ng ilog na to. Natin yung spot na yon ay pwede na tayo maglatag ng tent natin dyan. Sobrang ganda talaga, men. Ito yung kasiyahan na hindi talaga mabibili ng pera. Nandito lang sa paligid mo. Tapos ay sobrang laki na maitutulong sa pagkatao mo. Oras na makakita ka ng ganito. May nakita ko na kalsada dito. Ayan, yung part na yan. Hindi ko lang alam kung kakayanin ni Storm natin. Dahil syempre si Storm nga natin ay medyo bumigat na dahil meron na tayong top load. Sobrang aliwalas dito sa lugar, men. Sana talaga makababa tayo dito isang araw. Babalikan natin to, yung lugar na to, at pipilitin natin na maipasyal ko kayo dito para mapagmasdan nyo ng malapitan yung napakagandang ilog dito, man. Talagang sobrang fresh na fresh pa itong Alfonso Castañeda. Kumbaga ba ay virgin pa. Kaya sobrang dami pa ng mga na mga ilog, mga kabundukan na talagang wala pa masyadong nagagawang kalsada, kaya hindi pa natin mapuntahan. Sana ay dumating yung time na magkaroon tayo ng motor para dadalhin natin dito, para mas lalo natin maipakita yung mga nakatagong ganda dito sa Alfonso Castañeda. All those little moments, the bites you didn't catch me looking over your shoulder, just at the right time. Those little moments all led me to you. Only God knew about all those little moments. Let's go! Magandang araw pala sa inyong lahat, mamen. Ngayon nga pala ay maghahanap-hanap lang tayo dito at medyo kakabisaduhin natin ang bayan ng Alfonso Castañeda dahil hindi pa nga tayo masyadong pamilyar sa lugar na to. Mas mainam na libutin muna natin siya para sa mga susunod na panahon ay medyo alam na natin yung mga pupuntahan natin at yung mga safe na lugar na pwede nating pwestuhan. Kaya sobrang excited ako na makasama kayo dito sa gagawin natin. Dahil ito ang isa sa pinakamasarap kapag bago ka sa lugar. Yung talagang mag-e-explore ka, yung mga nakatagong ganda doon sa lugar na yon ay ikaw talaga ang didiskubre. Hello po, magandang araw po.
Natuwa, di ba? Yun ang masarap sa pakiramdam kapag napupunta ka sa iba't ibang lugar. Siguraduhin mo na ikaw yung maunang bumati ng magandang araw sa kanila o magandang hapon para din pagbibigay ng respeto sa kanila, kasi syempre ay dayo tayo dun sa lugar nila. It is hard to share my thoughts. Ooh, na na na. It's like cutting a wound in a bleeding heart. Ang ganda dito, men. Teka. Bumaba na tayo. Papasilip ko sa inyo. Kaya talaga ako ay naintriga na pasukin yung lugar na to. Ang awesome. Ang ganda. Let's go. Tara, tingnan pa natin at baka meron pang mas maganda dun sa may gawing dulo. Whew. Diyan lang kayo ha. Samahan nyo si Yo Mamen dito sa ginagawa natin na pag-explore. At medyo mahaba-haba to, kaya dyan lang kayo. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. Oh, and I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Yeah, I will love you for it all. Tinitingnan ko kung kakayanin ni Storm natin na dumaan dito. Dahil kung mapapansin nyo ay dito na nagtatapos yung semento na part nitong dinadaanan natin. May mga ibang part na malalalim. Kaya tinitingnan ko kung makakababa tayo. Tapos ay medyo malalaki rin yung bato dito. Kaya tingnan muna natin kung makakadaan tayo para kahit papano ay makalapit tayo doon. Dahil may nakita ako doon na parang bakanting lote na saktong-sakto yung sasakyan natin. Kinakabahan ako ng konti kasi malalaki yung bato. Siguro ay laksan na lang natin yung loob natin. Let's do this. Dahan-dahan lang. Hindi tayo magmamadali. Dahil pagka tayo ay nagmadali, baka mapasama yung mangyari. Kaya yan, kaya. May tiwala ako dito sa sasakyan natin na hindi tayo bibitinin. And let's go. Dahan-dahan yung pababa dito. Ayan, ang sasayad. Woo! Ang ganda. Solid man. Naririnig nyo ba yung tunog ng tubig? Sobrang lawak na ilog dito sa dulo, men. Sulit yung biyahe natin. May enjoy nyo yung spot natin ngayon, man. Lakas ng hangin. Lapitan natin yung parang tulay dito na dinadaanan ng mga lokal na naninirahan doon sa may kabilang bundok. Silipin natin ang malapitan. Tapos nakikita ko rin dito kasi na medyo malakas yung agos ng tubig. Hindi tayo makakaligo sa part na to, kaya silipin na lang natin. Ang solid, men. Ang luwang. Ayun o, nakikita nyo. Malalim siguro dito. Hindi natin kakayanin yan. Ayokong maging alamat, kaya doon na lang tayo sa safe na lugar. Ang mahalaga naman ay nakikita nyo yung
magandang kalikasan na to na napuntahan natin. Saka medyo nag-uulan nga kasi, kaya medyo malakas yung tubig dito. Siguro sa mga susunod na araw, pagka medyo gumanda na yung panahon, ay hindi na ganito. Mas masusulit na natin yung mga kailugan dito sa Alfonso Castañeda. Ang ganda talaga. Fresh na fresh pa yung lugar. Walang mga kubo na nakalagay. Kasi pag nilalagyan ng mga kubo, yung mga ganitong kailugan, ay hindi na nagiging natural yung ganda niya. Sana ay mapanatili dito sa Alfonso Castañeda. Yung ganitong natural na nature lang yung makikita mo. Mas maganda sa paningin. Yung tipong magpipiknik kayo ng pamilya mo, ay uupo lang kayo sa mga batuhan at sa mga gilid-gilid. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. Oh, I'm coming home. Leave open the gate, don't turn off the light. I'm coming home. I'm coming home. Alright, kalikasan. Ang sarap tumambay dito man. Siguro ay masarap din dito mag-overnight. Sa susunod ay susubukan natin yan. Magtanong-tanong muna tayo sa mga lokal na makakasalamuhan natin dito kung safe ba tayong matulog dito sa part na to. Kasi ay hindi natin alam kung inaabot ba ng ilog itong pwesto natin ngayon. Dahil kung mapapansin nyo nga ay sobrang lakas talaga ng agos ng tubig dito. Gawa muna tayo ng ating merienda. Mag-skyflakes tayo, saka century tuna. Mamayang gabi na lang tayo kumain ng masarap. Kung may makikita tayo na karinderya dyan sa madadaanan natin. Saka huwag kayong mag-alala kung minsan ay ganito yung kinakain ko. Yung lalo yung mga bago pa lang na nanonood sa atin. Si Yomame naman ay pag nasa kalsada tayo, minsan ay kumakain na ako doon. Kaso minsan ay hindi ko na talaga binablog. Dahil gusto ko enjoyin yung pagkain ko na walang camera. Ayan, ito kasi ang favorite ko. Flakes in oil ng Century Tuna. Tapos ay lalagyan ko ng Skyflakes. Yan. Ilagay muna natin to sa baba, itong pinaglagyan natin. Pero huwag kayong mag-alala, lahat naman itong plastic natin, saka yung pinaglagyan ng tuna na dilata, lahat yan ay iuwi natin. Dahil malinis itong lugar nung pinuntahan natin. Kaya dapat pagka umalis tayo, lahat ng kalat natin ay bitbitin din natin. Dahil tayo lang talaga ang may kakayanan na mapangalagaan yung ganda ng kalikasan natin dito sa mundo. Sarap talaga. Alam niyo yung mga simpleng pagkain, pag nandito ka sa nature, nagiging kakaiba yung lasa niya. Nagiging masarap talaga. Dahil na lang rin siguro sa magandang nakikita mo sa paligid mo. Kahit siguro biskuit lang yung kainin natin, pag nasa ganitong lugar ka ay iba yung lasa. Saka nalilibang kasi yung mata mo sa mga ilog, kapunuan at kabundukan na makikita mo sa paligid mo. Sa tingin ko naman ay safe tayo dito sa nilalakaran natin ngayon. Dahil medyo mababaw lang siya kumpara dun sa kabila na yan. Kung mapapansin nyo yung kulay ay ibang iba na. Medyo dark green na siya. Delikado. Baka mamaya ay mapahamak pa tayo pagka sinubukan natin
dito na lang tayo sa sigurado tayong safe tayo. Punta tayo dun sa medyo mababaw at dun tayo magtampisaw. Hanggang dito lang tayo. Hindi tayo pwede pumunta doon. Ang lakas nung agos nung tubig. Dito kahit pa paano ay may buha-buhangin. Sana lang ay hindi lumulubog yung part ng buhangin na to. Ayan ang sinasabi ko. Ayan, medyo malapit na tayo dun sa bato. Diyan tayo tumambay. Ganda talaga. Ilang masasabi ko, sa tuwing nandito ako sa nature ay sobrang gaan sa pakiramdam. Parang nagiging bagong tao ulit ako sa tuwing pumupunta ako sa ganitong lugar. Kaya madalas ay yun din ang ina-advise ko sa inyo. Pag may time kayo ay bigyan nyo rin ng oras yung sarili nyo para makapag-relax sa ganitong lugar. Talagang malaki yung may tutulong niya sa pagkatao nyo. Gagaan yung lahat ng dinadala nyo. Let's go! Whew. Ah, ang lamig! Ang sarap! Whew. Pare-refresh talaga yung katawan mo pag naligo ka sa ganitong ilog, men. Woo! Sarap! Ang ganda. Parang hindi ko na kailangan magsalita para sabihin sa iyo kung gaano kaganda dito sa naispatan natin ngayon, men. Ang sarap lang sa pakiramdam na nagagawa natin yung mga ganitong bagay. Yung hindi na natin kailangan magbayad para maging masaya ka. Basta matutunan lang talaga natin na i-appreciate yung mga nakikita natin sa paligid natin, yung mga simpleng bagay na nandyan na mismo sa tabi natin. At panigurado ay matututunan nyo ang maging masaya. Basta marunong ka magpahalaga. Let's get it done. Paraiso! Ang ganda, Let's men! step it up a notch. We can do it. Solid sa ganda! We can get it done. Huwag mo hayaan na malimitahan ka ng mga tao sa paligid mo at ng takot dyan sa isip mo. Dahil kadalasan, yun ang mga pumipigil sa atin kung bakit hindi natin ginagawa yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. Dahil natatakot tayo na magkamali at mahusgahan ng mga tao sa paligid natin. Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, minsan lang tayo mabubuhay dito sa mundo. Kaya gawin nyo na yung mga bagay na makakapagpasaya sa inyo.